Hello everyone! Welcome po dito yan sa ating programa na kung saan ating pong hatid ay tugon sa ating bawat. And this is Solution with Reverend and of course that's me. At ako po nagpapasalamat still. Nandiyan pa rin po kayo. Bagaman nagkaroon po ng konting difficulty kanina. Pero salamat sa Panginoon. Ayan, tayo pa nagbabalik. Talaga namang biyaya po niya ipagpapatuloy natin ang ating Bible study online tonight. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin patuloy po nakasubaybay. At dalayan ko po na kayo po ay manatili at mag-invite po ng ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga kakilala nang sa gayon ay mapagpala po sa ating mga pag-uusapan dito yan sa ating programa. Once again, this is Solution with Laverne. Ito po ang inyong Bible study online na nangyayari at nagaganap every Tuesday night at 7:30. And by the way, manhin niyo po, last Tuesday, we were able to do this Bible study because kami po ay tumungo muna after a long time. Pinasyalan po namin at dinalaw namin si Tatay Nonilon Maranan, ang butihing father po ng aking minamahal na misis. Siyempre kasama na aming mga anak, and of course, special thank you kay Ate Amiel Flores na sinamahan po kami doon from Las Piñas all the way to Iam sa Quezon. Yan. Sana tama yung lugar na sinabi ko. At binabati natin of course Ate Amiel na nandun po sa baba. Dahil tayo po ngayon ay nasa ating studio dito po sa ating tahanan. And of course, speaking of mga kaibigan, muli po pinapasalamatan namin sa Ate Amiel na ating kaibigan at gusto rin po natin batiin lahat na ating mga kaibigan na nanonood at nakikijammy po sa ating broadcast tonight mula po sa aming studio. Binabati po namin kayong lahat at isang mapagpalat mabiyayang araw po sa ating lahat. Silang mga nanonood sa lahat ng panig ng daigdig ngayon kasi tayo po napapanood sa lahat ng mga media platforms na available. Even po sa TikTok, tayo po napapanood din ngayon. So, hello, good morning, good afternoon, and good evening sa atin pong lahat. At syempre, binabati natin lahat na ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, tayo po ay live ngayon. At kaya naman magandang gabi po at mabiyayang gabi po sa ating lahat ng Martes. So, kumusta po kayo? At gusto ko mo nang batiin pala na happy birthday. Belated happy birthday sa aking paboritong kapatid ng aking Ate Hasmin Dukot. Happy birthday sa iyo, Tol. And I'm hoping na ikaw ay nanonood ngayon. And guys, ko iwan sa iyo ang 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Yan po ipagbati ko at wish ko sa aking kapatid. Di po tayo tapos Nagsisimula pa lang tayo. And of course, gusto ko munang batiin po ang mga kasama natin ngayon. Maraming salamat po for joining us tonight. Of course, si Nanay Medi Remo, good evening po sa inyo. And see you po this coming Sunday sa Taytay. At si Ate Anding, good evening sa iyo, Ate Anding. And see you on Sunday. And mula po sa Batangas, ating kapatid na Sister Linlen Makaraig. Magandang gabi rin po sa inyo at maraming salamat po for joining us tonight. Yan, at alam niyo po kasama ko dito sa ating kwarto, nakikikwarto tayo kay Kuya Aves. Kasama rin po namin si Ate Arian doon po dito sa may bandang ibaba ng aking kung saan kinalalagyan ko. So maraming salamat. And si Ate Irene, Fatima Irene Dukot. Ate Irene, kumusta ka na? Fatima Irene Dalida. Ayan, pinsan ko yan si Ate Irene. Hello sa iyo, Ate Irene, and we hope to see you soon. Salamat din kay Kuya Makoy and Ate Jackie Alcantara. Blessed evening din sa inyo and see you on Thursday. Dahil speaking of Thursday, anong meron sa Thursday? Gusto namin ipag-anyaya. Kuya, meron ba tayong poster dito yung atin pong fellowship every Thursday night at 6? Pwede ba natin ito ilalagay ka? Sige nga, pakilagay. Kuya, si Kuya Aves yung kausap ko. Siya po yung nag-assist sa atin. And every Thursday night at 6, nagkakaroon po tayo ng Sonship Fellowship sa atin pong church. Kung saan ay nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay available at naghahanap po ng mga ka-fellowship at the same time ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, you could join us. At tayo po ay matatagpuan sa Unit 114, Pia Maria Sarao Building,
CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yun po yung address na ating church. So, please join us every Thursday night at 6 sa atin pong Sonship Fellowship. At of course, ngayong gabi po ay napakaganda po ng pag-uusapan natin dahil alam kong marami ang mga Kristiyano, meron kasing kumakalat na mga lathalain, mga artikulo patungkol sa isang topic pa rin about salvation na hindi raw lahat ng Kristiyano ay maliligtas. So bilang isang Kristiyano, ang topic natin for tonight ay isang tanong na rin, binigyan ko ng title na Can we lose our salvation? Can a Christian or can Christians lose their salvation? So yun po yung ating message for tonight. And of course, tayo po ituloy-tuloy na at pag-usapan na po natin. Excited na ako to give you the message for tonight. Of course, dito lang yan sa inyong programang at nagpapatuloy po tayo sa ating programa, and once again, welcome po sa mga katutune-in lang. Ito po ang Solution with Laverne Duhot, and of course, that's me. Ako po inyong kasama every Tuesday night. Dito po yan sa ating programa na kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And tonight, ang ganda po na ating pag-uusapan. Tayo po ay, as I've said kanina, pag-usapan natin ng may patungkol sa ating salvation. Kasi may kumakalat mga articles sa Facebook na hindi raw po lahat ng mga Christians ay maliligtas. Isang topic pa yun, Ikalawa, pwede daw po mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya, ng isang nagtiwala na sa Panginoong Diyos at ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo bilang kanyang at kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. So yung mga tao daw na yon na tinatawag ding mananampalataya or born-again Christians ay pwede raw po mawala ang kanilang kaligtasan. So ito po ang bibigyan natin ng tugon sa gabing ito at alamin natin ang sinasabi ng Biblia na talaga bang mawawala o pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya na kagaya mo at kagaya ko. Can Christians lose their salvation? So yun po yung ating message for tonight. And of course, ang atin pong katanungan, dahil ang ating pang programa ay Solution with Laverne Duhot, magsisimula tayo sa isang question muna para pag-usapan natin ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia concerning sa ating mga tatalakayin. So, ito po ay ang pinupuntahan pangkaraniwan ng mga mananampalataya itong Hebrews chapter 6. So, this is our question for tonight. Who was Hebrews 6 written to? Christians or non-Christians? So, alamin po natin yung sagot concerning ito pong ating question for tonight. Dahil, pag pinag-usapan po ang salvation, sinasabi nila na nawawala daw po ang kaligtasan. Ito po yung mga grupo o lupon ng mga tao na talaga pong tinatayuan nilang kanilang paniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya. And then, they will give you Hebrews chapter 6, specifically verses 4 until 6. So, doon po iikot at iinog ating mga pag-uusapan. Now, bilang pagsisimula po sa ating mga tatalakayin, gusto ko po munang ilatag sa inyo ang ilan sa mga bagay na dapat nating maunawaan at nang sa gayon ay matugunan po natin ating katanungan for tonight. Alam niyo po ba, sa loob ng church ay may dalawang uri po ng tao na maituturing po natin. Sino-sino itong dalawang uri ng tao na ito? The first one is, we call it, or the theologians would call it the professors. Professors. Ito yung mga taong pinoprofess yung kanilang Christianity. We call them, tayo mga Pilipino, sila po yung mga Kristiyano sa nguso. Yan, para mas lubusan nating maintindihan. So, sila po muli ang mga professor. Mga Kristiyano sa nguso. And then, yung ikalawang uri po ng ng tao sa loob ng sambahan, we call them, or the theologians call them, the possessor. The possessors. Ito po yung mga tao na hindi lang Kristiyano sa nguso, kundi sila po yung mga Kristiyano sa puso. So, tumitimo po sa kanilang puso yung kanilang pagiging mananampalataya o pagiging Kristiyano. So, muli po quick review. Sino po, ano pong tawag natin sa dalawang uri ng mga tao sa loob ng simbahan o sa church? Number 1, sila po yung mga tinaguriang mga professor o yung mga Kristiyano sa nguso. Ikalawa, possessors. Ito po yung mga taong inaangkin
ang kanilang kaligtasan at ang mga pangako sa kanila ng Diyos. Possessors. Sila po ay mga Kristiyano, hindi lang sa nguso, hindi lang nila pinoprofess yung kanilang kaligtasan, yung kanilang pagiging Kristiyano, kundi ito po ay tumitimo pa sa kanilang mga puso. Talakayin po natin at alamin natin ang sinasabi po ng Biblia sa mga taong ating binanggit. Pero bago po yan, ay atin po munang talakayin at alamin natin ang sinasabi po ng diksyonaryo. Ano ba itong mga professors na ito? Pag sinabing professor, ito po ay tumutukoy sa one that professes, avows, or declares. Isa pang definition, to declare or admit openly or freely or affirm. To declare in words or appearances only. So, pretend or claim. So, ito po yung mga taong talagang, magaya na sinabi ko kanina, sila po ay mga Kristiyano lamang sa nguso. At sundan po natin ang mga talata nang sa gayon ay mapatutuhanan po kung ano sinasabi ng Biblia. Titus chapter 1 verse 16 tells us, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. So they profess to know God. Sinasabi nila, alam nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Pero hindi po ito nagmamanifest o hindi po ito na ipapahayag sa kanilang mga buhay. So tuloy po natin. Isa pang talata found in this time 1 John chapter 2 verse 9. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. So ito po yung mga taong we call it mga Kristiyano sa nguso or professors lang. Now, alamin naman po natin ano po ang kaibahan ng taong to sa isang taong possessor. Pag sinabing possessor naman, according to Merriam-Webster Dictionary, mga definition, a person who owns something or has particularly quality. And then, sa pang definition, one that has possession. Sa pang definition, a person who takes, occupies, or holds something without necessarily having ownership or as distinguished from the owner. Amen. So, tuloy po natin, bigyan natin ng mga talata itong mga kahulugan na ito. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So ito po yung mga mananampalataya na talaga pong inaangkin po nila yung pangako sa kanila ng Diyos. Amen. Isa pang talata mula sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. So these are people which theologians call possessors. So sila po yung inaangkin talaga yung mga pangako sa kanila ng Diyos. Amen and amen. So napakaganda pong kaibahan, no? Now, balikan po natin yung professors kanina. Bakit ba sila tinatawag ng mga theologians? Of course, may kinalaman din po ito. At sumasang-ayon naman po ang mga talata natin na binasa kanina. Una po sa lahat, bakit sila professors? Because sila po ay patuloy lang nilang kiniklaim na sila po'y mananampalataya. Pero patuloy pa rin po sila sa paggawa ng mga bagay na hindi po nagbibigay ng kaluguran, una sa Diyos, vertically speaking. Hindi sila nagbibigay ng dangal sa Diyos. Hindi po nagbibigay ng luwalhati sa Diyos sa kanilang mga buhay. At ikalawa, horizontally speaking, hindi po sila pagpapala sa buhay ng ibang mga tao. Na maraming tao na rin po. Lalo tigit sa loob ng church, ito yung mga taong kiniklaim nila at pinoprofess nila, Christian sila, pero pasaway at talaga po naging kabigatan ng mga members sa church at pabigat din po sa buhay ni pastor. Yung mga tipong hindi mo maramdaman na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. At kapag meron pong gawain ng Panginoon, sila po yung mga pangkaraniwang kumukontra. At talagang hindi mo nararamdaman yung kanilang puso sa pag-evangelize. Pero sinasabi nila, ay sila ay mga mananampalataya. Matatagal na sa gawain ng Panginoon. Pero talagang hindi mo makita ang manifestation ng banal na spirito sa kanilang buhay dahil sila po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o nagkakasala. At hindi lang sila basta nagpapatuloy sa kasalanan. Sila po ay nag-i-enjoy pa sa paggawa ng kasalanan. At hindi po sila nagkakaroon ng pagsisisi every time na ginagawa nila. Para bang feeling nila entitled sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Now, anong sinasabi ng Biblia concerning these people?
Kung sila po ay mga professor, ibig sabihin, hindi sila tunay na mga ligtas at mananampalataya. Let me give you 1 John 3:6. No one remains in union with Christ. Yung him dito si Kristo po ang tinutukoy. Keeps on sinning. So every person na tunay na mananampalataya, sinasabi niya siya ay nakipag-isa kay Kristo, ay hindi po nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan. The one who keeps on sinning hasn't seen or him or known him. Amen. Basahin naman po natin this time sa message version. Wala yung message version ko. Ito to. 1 John 3:4-6 naman po tayo. All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order. Surely you know that Christ showed up in order to get rid of sin. There is no sin in him, and sin is not part of his program. No one who lives deeply in Christ makes a practice of sin. None of those who do practice sin have taken a good work or good look at Christ. They've got him all backward. Amen. So talagang may tuturing po natin na yung mga taong ito, according sa sinabi po ni Jesus in Matthew 15 verse 8, sila po yung mga Kristiyano sa nguso lang. Because sabi ng talata po, and let me read it to you, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So talaga pong maituturing natin na sila po ay mga Kristiyano lang sa nguso. Diba? Puro bibig lang, pero wala pong pagsang-ayon yung kanilang mga gawa. Hindi umaakma yung kanilang mga sinasabi na sila po yung mga Kristiyano, pero hindi nagmamanifest sa kanilang buhay. Amen. Yan. So talagang puro salita lang sila, pero hindi po tumatago sa puso nila at hindi po nagmamanifest o hindi po nagkakaroon ng kapahayagan yung bunga ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Now, madali pong makilala yung mga taong ito. Gaya po ng sinabi ng Panginoon in Matthew chapter 7 verse 16. Let me give you this verse, mga kapatid. By their fruits ye shall know them. So talagang hindi po pwedeng pikiin ng isang pagiging mananampalataya or born again. Kasi makikilala natin sila sa kanilang mga bunga. And kung sila po ay, gaya na sinabi natin kanina, sila po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o pagkakasala at tila nag-i-enjoy sa kasalanan, talaga po may tuturing natin. Hindi naman po sa hinuhusgahan natin sila, no? Pero para po na uunawaan natin at na-gauge din po natin ating mga sarili. At ako ba talaga ay ligtas? Na kung kayo po ay medyo nagdududa, pwede nyo tanongin, ako ba ay professor o possessor? Ako ba ay Kristiyano sa nguso o talagang Kristiyano sa puso? Kung kayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, na tila hindi po kayo lumalago at hindi po nagmamanifest ang buhay na binago ng Diyos. At kayo po yung tipo ng tao na nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan, pwede nating ituring na kayo po ay hindi pa talaga mananampalataya. Dahil ang isang tao po na nagpapatuloy po sa paggawa ng kasalanan, sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8 ay ito, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. So yan po kanina po nasasabi ng Biblia, kung kayo po ay isa sa mga taong nagpapatuloy at nag-i-enjoy sa paggawa ng kasalanan, yung tipong dati nagnanahaw ka lang ng mga isa-100 and then 1,000 and then kiniklaim mo, Christian ako, nasa ilalim pa nga ako ng biyaya. Pero sa paglaon ng panahon, imbes na pabuti ng pabuti ang buhay mo, pero pasama ka ng pasama. Ngayon, kumukupit ka na hindi lang ng 1,000, by the millions na, delikado yun. Madali po talagang makilala ang mga professors. Ito yung mga Kristiyanong, they are professing that Christianity pero sa nguso lang. Amen. Pero tayo po mga possessors, alamin natin, sino itong mga possessors na ito? Ito po yung mga taong ligtas, mga saved. Silang mga nakikita ng mga bunga ng kanilang mga pagbabago. Yung fruit of the Holy Spirit ay talaga namang nagmamanifest sa kanilang mga buhay. At sila po ay nagbibigay ng luwalhati, vertically speaking, sa Diyos. At nagiging pagpapala, horizontally speaking, sa mga tao. Hindi na sila pasaway. Dati pasaway, pero nakikita natin nagbabago ang buhay. At ito yung mga taong, papapansin ninyo, because the Holy Spirit indwelling their born-again spirit, masarap kasama.
hindi pa bigat. Ika nga ng mga kabataan, hindi sila mga dumbbell. Kasi di ba may mga tao, yung nakakalungkot sa sabihin nila, mga Christian sila, pero parang ang bigat kasama sa buhay. Pero itong mga tunay na mananampalataya, ang sarap kakwentuhan, ibang tipo pagka kaulayaw mo, ay lumalakas ka lalo at talaga namang napapagpala ka sa kanyang buhay dahil yung mga sinasabi niya ay pagpapala at puro biyaya. Pero hindi kagaya ng mga professors, talaga pong pagkausap mo para ka nahihina. Para sila mga vampira. Talagang lahat ng lakas ng katawan mo, ng pag-asa mo ay para bang sinisip-sip yung lakas mo ng mga professors na yun. Pero yung mga possessors talaga namang mapapagpala ka sa kanila. So sila po yung mga taong ligtas talaga. Mananampalataya, born-again Christian. At bilang mga born-again Christian na iligtas ng biyaya ng Panginoon, ay makikita po natin sa kanilang buhay ang katotohanan na nag-uumapa po ang buhay nila sa mga mabubuting gawa. Amen. Ephesians chapter 2 verse 10 tells us, for we, yung we dito born-again Christians, mga ligtas, for we are His workmanship. Yung His dito God's workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ito po yung default mode na isang tunay na mananampalataya, which God prepared beforehand that we should walk in them. So nan po natin isa pang talata found in 2 Peter chapter 1 verse 4. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these, yung these po dito plural, exceedingly great and precious promises po yung tinutukoy dito, you may be partakers of God's divine nature. So tayo po, according to 2 Peter chapter 1 verse 4, tayo po ang tinuturing dito na talaga namang dati kang nagtataglay bilang dating nakiadan, tinataglay mo yung makasalanang kalikasan. Pero ngayon, hindi na, bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus, sabi nung talata, we are now partakers of God's divine nature. Now, bilang mga mananampalataya, nakikita mo sa taong ito, iba rin po yung kanilang thought pattern. Kaya naman po, yung kanilang thought pattern ay makadiyos, naapektuhan po yung kanilang speech pattern. Amen. Kaya pagkasama yung mga possessors na ito, yung mga tunay na mananampalataya, ang gaang kasama sa buhay. Napakasayang kasama sa buhay. Yung bang tipong walang problemang ibinibigay sa iyo. Kung may problema man, kasama mo siya, ginagamit ng Panginoon to give you the solution. At kaya naman masarap pong kasama sa ministeryo. Amen and amen. Now, mga kapatid, tuloy po natin ating mga pag-uusap. As possessor, you are now, as I've said kanina, God's partakers of God's divine nature. Wala na po yung dati mong ikaw na tinataglay yung makasalanang kalikasan dahil inangkin mo na ang kaloob ng kaligtasan mula na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen and amen. So, balikan natin, no? Ang katotohanan, gaya na sinabi ko kanina, dalawang uri po ng tao sa loob ng simbahan. So, a church can have sinners in it. Pwede talaga, at tayo naman po bukas talaga ang simbahan natin sa mga makasalanan. So, bilang mga possessors, hindi po natin sinasarado ang pintuan sa mga professors. Dahil nga po, kinakailangan nila ang simbahan. At ang layunin po natin, kaya po tayo nagkakaroon ng ministeryo, kagaya po nitong ating Bible study, ay gusto nating ma-born again ang mga professors. Hindi lang sila manatiling Kristiyano sa nguso, because ay gusto natin talagang sila po ay kagaya po ng mga naranasan natin, magkaroon po ng pagbabago sa buhay nila, maging Kristiyano sila sa nguso. Tumimo rin po sa puso nila yung pagbabago. At so, sino itong mga professors? Once again, these are people who say that they are Christians but they do not believe in Jesus. At di rin po nakikita sa kanilang mga buhay yung mga mabubuting gawa. Yun ang nakakalungkot po doon. And bakit po natin nasasabi na ang mga professor ay hindi patunay na mga mananampalataya? Kasi wala pong manifestation ng kanilang mga pagbabago. Now, let me give you itong 1 John chapter 2 verses 18 till 19. Kuya, pakilagay nga doon sa verse na yon. 1 John chapter 2 verses 18 till 19. Children, it is the last hour, the end of this age. And just as you heard that the Antichrist is coming, the one who will oppose Christ and attempt to replace him, even now many Antichrists, false teachers have appeared, which confirms our belief that it is the last hour. Verse 19, they went out from us, seeming at first to be Christians, but they were not really of us because they were not truly born again and spiritually transformed. For if they had been with us or of us, they would have remained with us. So ito po yung mga sinasabi natin, kung talagang mananampalataya po sila,
dapat po nakasama po natin at nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, bakit kailangan natin ang gawain ng Panginoon? Kasi doon tayo natututo, doon tayo napapagpala. Doon natin sa pamagitan po ng pagkakaroon ng mga local church, doon po tayo tinuturuan ng Diyos para makilala natin ang ating Ama sa langit. Kaya po ako sinasabi ko talaga, ito po ay lantaran ko sinasabi, every Christian should have a local church. Siyempre, bilang mananampalataya, automatic, we belong to a universal church at ang atin pong chief shepherd ay ating Panginoon Jesucristo. Pero, itinalaga po ng Diyos na ang isang mananampalataya should be able to find himself to a local church. Dapat meron siyang sariling church na kung saan meron pong itatalaga ang Diyos na inyong pastor. Yung pong pastor, kagaya ko, itinalaga ako ng Diyos bilang tagapangalaga ng mga tupa na ipinagkaloob sa akin o pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. So, ang tawag sa akin bilang pastor, under shepherd. Ang Panginoon Jesucristo ang ating chief shepherd. Pero ako po, under shepherd. Isa po ako sa mga under shepherds. So, ang layunin po ng under shepherd, alagaan ng mga tupa. At ang mga tupa, dapat merong local church. Pero kung kayo po sinasabi nyo kayo ay isang mananampalataya Kristyano, pero sa nguso lang, tapos hindi kayo umaattend ng church, questionable, ba't ayaw mo sa church? Kung sa church pa lang, hindi mo na magawang umattend, paano sa langit? Lagi tayo magpupuri sa Panginoon doon, hindi po ba? At doon po nagsasama-sama mga kapatiran. So, mga kapatid, kung kayo po'y mananampalataya, I believe, nandun po yung pagnanasan nyo, na talagang to be part of a local church. Kasi, pare-pares ka ng Espiritu, gusto mo kasama yung mga kapatid mo sa Panginoon. Now, questionably, and I would like to challenge you tonight, kung kayo po'y medyo tinatamad mag-church, dapat po ay, kung sinasabi mo ikaw ay Kristyano, dapat maalarma po kayo. Kasi hindi po ito normal sa isang Kristyano, para bang tipong sa isang taon na hindi ka na nagsisimba. Something is wrong. Now, balikan natin yung mga possessors, mga mananampalataya. Talaga bang pwede mawala kanilang kaligtasan? Gaya po ng sinabi ko kanina, sasabihin ng ibang mga advocates na naniniwala na pwede mawala ang kaligtasan isang mananampalataya. And then, they will give you Hebrews chapter 6. In particular, verses 4 until 6. Pero pag-usapan natin at alamin natin, ano bang sinasabi talaga ng talatang ito? So, let's start with verse 4 ng Hebrews chapter 6 this time at pag-usapan na natin. Can Christians lose their salvation? For it is impossible, sabi ng verse 4, Hebrews chapter 6, for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit. So, alamin natin, sino yung those po dito sa talatang ito? Amen. So, sino ba itong mga those na ito? Na pangkaraniwan na sinasabi po ng mga advocates na nawawala daw ang kaligtasan. Sila yon, mga Christians yan, na talagang tumalikod, nag-backslide, and then nawala yung kanilang kaligtasan. So, talaga bang sila ito? Alamin natin. Pag sinabi nating Christians, possessors, ito yung mga taong inangkin po, ang banal na spirito. Ang banal na spirito ay nananahan sa kanilang spirito. Kaya nga po sila tinatawag na born again. Na dati mga patay sa kasalanan, pero binuhay ng Diyos, sila mga nakipag-isa kay Kristo. Ano po yung bahagi ng kanilang pagkataong binuhay? Hindi po yung kanilang physical body, hindi yung kanilang kaluluwa, kundi po yung ating espiritu na dating patay. So tayo po ay born again. Ang tawag dito ng mga theologians ay regenerated being. Regeneration po ang naranasan nila. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Now, ito bang mga taong ito, mga na-regenerate na, pwedeng mawala ang kanilang kaligtasan? So tuloy po natin ang pagbabasa. Dito na tayo. Verse 5, still with Hebrews chapter 6 tayo. Let's go back to this verse. And have tasted the good word of God and the powers of the age to come. So itong tinutukoy dito yung those who were once enlightened. So, ang tawag po ng Biblia dito, once enlightened. So I call it tasters. Sila po yung mga taong naliwanagan na. Naka-attend marahil ng church, naliwanagan. Pero ba't ganun? Parang, ito yung sinasabi nila, pwede daw mga Kristyano na liwanagan, nakatikim. Pero mga kapatid, halina po na sinasabi ng talata. Now, let's go to verse 6 this time. Still with Hebrews chapter 6. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So ito po yung mga taong pangkaraniwan na akala natin at first Christian sila. Sila yung mga professors, mga kapatid. Hindi po ito mga possessors. So, I'm telling you this truth. Para hindi po kayo natatakot.
And I'm telling you, hindi po pwedeng mawala ang inyong kaligtasan because ito po mga taong tinutukoy dito to those once enlightened. Sila po yung minsan ay naliwanagan. Hindi po talaga ito mga ligtas. Hindi sila mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Naliwanagan sila. Pwedeng na-invite nyo sila sa church. Pero silang problema and then they were enlightened. Ang problema, hindi nila inangkin. Kaya nga po, hindi nila pinoses. Pinrofess lang nila. Sabi nila, oh, maganda yung message. Na-enlightened ako. Ang tawag ko rin po dito mga tasters, tinikman lang, pero hindi nilulun. Hindi kinain ng salita ng Panginoon. So, kaya sabi ng verse 6, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Ito yung pangkaraniwang mga tao na akala ng ibang tao, Christian kasi nasa church, pero nagbibigay po ng kahihiyan sa Panginoon. So, sila po ay talagang hindi po mananampalataya. Now, alam niyo po sino pinakamainam na ehemplo po sa ating pinag-uusapan? Ito was Judas Iscariot. Now, tingnan po natin itong kasaysayan in Matthew chapter 26. Bakit? Natin may tuturing na si Judas po ang the best example ng Hebrews chapter 6, 4-6, na siya po ay once enlightened. Of course, no, hindi ko maituturing, pwede sabihin na kapatid eh. Hindi talaga natin kapatid si Judas dahil I believe na hindi po siya naligtas. Siya po ay, tingnan niyo po ang katotohanan. For the longest time, for 3 years, siya po isa sa mga disipulo ng Panginoon. Nakasama niya ang Panginoon. Kasama, saan man po siya pumunta. Namalas po niya, naranasan niya, nakita niya first hand. Marami pong pinagaling ang Panginoon, mga bulag nakakita, pilay nakalakad, bingi nakarinig, at mga pilay nakalakad. So marami pang mga himala, mga patay na buhay. Amen. Pero sa kabila po nito, ay may tuturing po natin si Judas. Disipulo siya, pero hindi po niya inangkin ang ating Panginoon Hesukristo gaya natin. Inaangkin natin siya bilang ating Panginoon. Siya po, iba po ang pagkakilala niya kay Kristo bilang tagapagturo lang. Now, delikado yun. Pag tinikilala mo tagapagturo lang for example, in the context, no, si Kristo, hindi mo siya kinikilala ng Panginoon, gaya po ng maraming tao sa ngayon. Ang tingin nila sa Panginoon natin, tagapagligtas lang. Para bang pag meron silang problema, pag nasisikil sila sa mga dilubyo ng buhay, Lord, tatawag sila. Iligtas mo ako mula dito sa problema ito. Pero never po nilang kinikilala siya, ang ating Panginoong Jesus, bilang kanilang Panginoon. Tagapagligtas lang. Hindi po pwede yun eh. Alam niyo po, kung kayo po ay isa sa mga tinutukoy ko, possessor po ang turing sa inyo. Kristyano lang sa nguso. Kasi ito po yung mga taong hindi kinikilala si Kristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Gusto lang nila, tagapagligtas ka lang. Jesus, pag kailangan kita, tatawagan kita, iligtas mo ko, pero hindi kita susundin. Ito po yung ibig sabihin nun. Pero hindi po yun ang sistema ng Panginoon. Gusto niya, para maligtas ka niya, kilalanin mo siya bilang Panginoon. Para maranasan mo ang kanyang pagliligtas. Kaya po, di ba, ang ginagawa natin sa ating programa, binibigyan ko po kayo ng opportunity na tanggapin ng si Kristo, hindi lang bilang tagapagligtas. Dapat una sa lahat, Panginoon. Ibig sabihin, pag Panginoon, siya masusunod. Kasi pag pinahintulutan mo siya maging Panginoon ng iyong buhay, you're giving Him the right para iligtas ka. Kasi pag hindi mo siya binigyan ng karapatan na iligtas ka, kasi hindi mo siya tinuturing na Panginoon, hindi siya pwedeng manghimasok sa buhay mo eh. Pero kapag siya po ay tinuring mong Panginoon, binibigyan mo siya ng karapatan na mahimasok sa buhay mo. Lalo tigit sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng problema. Now, going back dito po sa kaso ni si Judas Iscariot, makikita po natin isang kasaysayan sa Matthew 26 na kung saan sabi ni Jesus sa kanila na available yung 12 disipulo. Sabi niya sa kanila, one of you will betray me. Now, tingnan natin yung tugon ng 11 against sa tugon ni Judas. Kung bakit natin masasabi na si Judas po ay ang pinakamainam na ehemplo ng mga taong tinatawag natin ng mga professors. Ito yung mga Kristiyano lang sa nguso. Bagaman nakita po niya lahat ng mga himalang ginawa ng Panginoon, pero he did not receive Christ as his personal Lord. Pwedeng Savior lang, pero tingnan natin sa kasaysayang ito found in Matthew 26. At simulan natin sa verse 22. Tingnan natin, ano ba ang tugon ng 11 disipulo. When evening had come, Jesus sat down with the 12. So malinaw kompleto po sila dito.
Then verse 21, now as they were eating, Jesus said, assuredly I say to you, one of you will betray me. And they were exceedingly sorrowful. Sino yung and they dito? I believe it was the 11 disciples. And each of them began to say to him, Lord, is it I? So malinaw, talagang 11 po ang nagsabi, Lord, is it I? Then, balikan po natin ang kasaysayan. Kakaiba po ang tugon dito ni Judas, kung saan may tuturing natin na hindi po talaga siya ligtas. Because hindi niya kinilala si Kristo, si Jesus bilang kanyang Panginoon. Alam niyo po kung ano po pagkakilala niya? At mula po sa kasaysayan, ito makikita natin, at talaga hindi ligtas si Judas. Now, puntahan po natin ang verse 25, still with Matthew 26, para matukoy po natin ang sagot talaga. Then Judas, who was betraying Jesus, answered and said, Rabbi, is it I? Then Jesus said to him, you have said it. So, malinaw po, ano? Tingnan natin, going back to verse 22. Ang sabi ng 11, nang sinabi ni Jesus na one of you will betray me, and they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, Lord, is it I? Pagdating sa verse 25, wala tayong mababasa na sinabi sa talata na naging sorrowful po kahit man lang sorrowful, hindi exceedingly, no? Sorrowful, hindi po naging sorrowful si Judas, and then ang sabi niya, Rabbi, is it I? So that's the answer. Alaman na natin. Kaya po, si Judas, ano lang po, may tuturing natin, professor lang. Professing Christian lang. Kristyano sa nguso pero hindi sa puso. Kaya I believe hindi po siya ligtas. At para sa kanya yung Hebrews chapter 6, verses 4 to 6. Pero hindi po para sa ating mga mananampalataya. Because alam niyo kung bakit? Ang mananampalataya, hindi lamang po tinuring natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Una sa lahat, itinuturing po natin siyang Panginoon na ating buhay. And that's the big difference. Amen. Okay, so dito na po tayo. Let's go back to our question. At balikan po natin yung ating question for tonight. Who was Hebrews 6 written to, Christians or non-Christians? Well, the answer is, of course, to non-Christians, the professors. And our solution for tonight. In reality, Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 teaches and affirms that Christians cannot lose their salvation and that true, genuine, born-again Christians are eternally saved. Amen and amen. So kung kayo po ay inangkin nyo ang ating Panginoon Jesucristo bilang inyong Panginoon, hindi lang basta tagapagligtas, Panginoon at tagapagligtas. Kasi nga po pag kinikilala natin siya bilang Panginoon na ating buhay, binibigyan natin siya ng karapatan na manghimasok sa ating buhay. Ang sarap nun. Isipin mo, ang Diyos, pinibigyan mo ng karapatan manghimasok. Yes, kasi may free will tayo. Hindi naman po manipulative ang Diyos. So bago siya kumilos sa buhay mo, at mangimasok at iligtas ka, bigyan mo muna siya ng karapatan. Paano mo bibigyan ng karapatan ng Panginoon? Kapag siya ay kinilala mo bilang Panginoon. Ibig sabihin, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. Kaya po, every morning, ang prayer namin, pamilya, Lord, kung ano po ang iyong kalooban sa amin sa buong maghapon ito, let your will be done. Because believing, you know what's best for us. So, ibig sabihin, hinahayaan natin ng Diyos. Lord, maghimasok ka. At sa panahon ng kagipitan, talagang hindi ka pababayaan ng Diyos kasi binibigyan mo na siya ng karapatan. At binigyan mo siya ng karapatan na manghimasok at iligtas ka, lalo tigit sa mga panahon ng kagipitan. Amen and amen. So, ang turing sa'yo, possessor. Ang mga taong possessor, ligtas yan. Mananampalataya po kasi. Hindi tayo mga professors. Professors po, once again, sa Tagalog, ito yung mga Kristyano sa nguso. Yung mga possessors, kagaya mo at kagaya ko, ay mga Kristyano sa puso. At ang tunay na mananampalataya, nagkakaroon po ng pagbabago sa buhay. Nakikita ang mga kapahayagan at bunga ng banal na Espiritu. Now, let me give you one last verse before we end. It's found in 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For all the promises of God in Jesus are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Amen. So kapatid, bilang isang possessor, bilang isang tunay na mananampalataya, you cannot lose your salvation. It's a gift from God. Hindi natin pwedeng ipagmayabang. It's a gift. Ano bang ginagawa sa gift? Una, pinapaniwalaan. And then, tinatanggap. Ikatlo, ipinapamuhay. Amen and amen. So maraming salamat po for joining me tonight. Pero hindi pa po tayo tapos. Now, kung kayo po ay na-touch sa ating mga pinag-uusapan, and then finally, you've come to realize na for the longest time, alam mo, Pastor Laverne, realize ko ako pala ay professor lang. But, praise God, tonight, you've decided na ayaw mo manatiling
professor. Gusto mo maging possessor. Now, I would like to give you this opportunity. God is giving you this great opportunity. Tanggapin mo siya bilang Panginoon nang sa gayon maranasan mo kanyang maximum na pagliligtas sa buhay mo kasi hinahayaan mo siya na pumasok at manghimasok sa buhay mo. So, pray this prayer with me. Sabi ng Romans 10 verse 9, if we confess our mouth, sabihin natin, Panginoon, ikaw ang kailangan ko. At maniwala ka na ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay mula sa kamatayan, you shall be saved. So, pwede po ba? If you want to be a possessor of God's good news, possessor of the eternal life, so please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito sa Panginoon, buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, I cannot do anything. Wala po talaga akong magagawa para iligtas sa aking buhay. And that's why, Lord, tonight, I believe in you, Jesus. Tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa inyong pagdurusa at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas sa 3 araw, salamat o Diyos, siya ay binuhay mo mula sa kamatayan bilang patunay na ako, bilang isa ng possessor ngayon, ay matuwid na sa iyong harapan. Salamat po sa inyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay dahil hindi na kailanman mawawala ang aking kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, if you pray this prayer with me, welcome to the family of God. Ikaw ay hindi lang professor. Ikaw ngayon ay possessor ng buhay na wala hanggan. Kasi inaangkin mo na ang mga pangako sa ng Diyos. And samahan po ko every Tuesday night, mag-aaral tayo sa ating programa. And I would like to pray for you sa mga kapatid po natin na marahil kayo po ay once upon a time ay advocate din po at naniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. But praise God, napag-alaman po natin sa ating pag-aaral na hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan. Dahil una sa lahat, paano mawawala ang kaligtasan ay nasa iyo na ang banal na spirito, nananahan, magpakailanman. Hindi po aalis ang banal na spirito sa isang tunay at genuine na mananampalataya, kagaya mo. So I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito. Siya po ay aming nakasama. At salamat din po dahil nananagana po sa biyaya ang iyong salita. At dalangin ko po na mula sa aming mga tinalakay ay makamit po namin ang mga bagay na itinuro mo sa amin kanina. Sadyang napakadakila po ng iyong puso at nagkakaroon po ng kapahayagan sa aming mga buhay ang bilang tunay na mananampalataya ang mabubuting gawa. O Diyos, dalangin ko po na aming buhay ay magsilbing patutuo at magbibigay ng luwalhati at kaluguran sa iyong pangalan. Hindi kahihiyan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa buhay na walang hanggan. At salamat sa kaligtasan at sadyang hindi mapaparang. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat for joining me tonight. Nako, it's 8:46 na at maraming salamat po dahil kayo po yung nakasama namin tonight. Amen and amen. So mga kapatid, before we go, kasi late naman tayo nagsimula, so ko munang batiin po ang mga nakasama natin tonight. At salamat po dahil kayo ay palaging kasama namin. Ba ako pwede magbasa anak? Dito, si Nanay Binay Francisco, sana tama ako. Sabi niya, amen. Of course, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, good evening po sa inyo. And si Kuya Nathaniel Peralta. Si Kuya Nathaniel ba to? Thank you, Jesus, my King. Amen. Ayun pa isa. Diba? Pag Panginoon mo siya, hari pa ng iyong buhay. Sister Emmy Herrera, Kapunitan, magandang gabi po sa inyo. Of course, thank you kay Brother Fidel Gabiola, kasama natin tonight. Salamat sa napakasarap at creamy at cheesy na spaghetti last Sunday. And of course, kay Sister Maylene Petalino Magadia na bumalik na sa hindi sa Dubai, sa Qatar. Sister Maylene, thank you for joining us tonight at we hope to see you soon sa inyong muling pagbabakasyon dito sa Pilipinas. And of course, si Ate Jackie Alcantara, kasama natin. Si Nanay Venus Mateo, magandang gabi po and see you po on Sunday. Sister Rowena Flores Danan,
Salamat po for joining us tonight. Nanay Medi, si Brother Bricky, Lucito at si Ate Ellen Lucito, sa aming principal sa Taytay. Maraming salamat po for joining us tonight. And of course, binabati rin natin si Sister Marisa Remo at Brother Ruel Paganpan. At si Pastor Willie Tiongson Laigo na talaga namang sumusuporta rin po sa gawain natin. Hindi lang sa gawain natin dito sa ating Bible study and of course sa ating church. Maraming salamat, Pastor. And kay Sister Rosemary Casoko, Sister Andeng San Andres, at hello kay Brother Alan Siruhano, ang kanyang butihing hubby. And sino pa ba? Yun. Nako, medyo gabi na eh. Nakalabit na ako dito eh. At maraming salamat. Si Brother Bear at si Ate Edsel, maraming salamat for joining us tonight. Sila Brother Ewat and si Ate Ana, na-miss namin kayo last month sa ating pagpunta sa Taytay. And salamat din kay Ate Nika at Kuya Jason Encarnacion for joining us tonight. At mga kapatid, kung kayo pinapapagpala sa ating mga pinag-uusapan, please paki-share po yung ating broadcast. Nang sa gayon, mas marami po mapagpala at mabuksan din ang isipan sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And kami po ay pansamantala nagpapaalam sa ngalan po ng aking buong pamilya, ating tabi ko dito sa ating technical director si Kuya Aves, and of course Ate Yani at si Mami Jo na nasa baba kasama. Nandiyan pa ba si Ate Amel sa baba? Nandiyan pa si Ate Amel. Ay gusto naming iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that is you, I wish above all things that you may prosper and be in health. Hindi lang even as your soul prospers. Bye!